patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon at talakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay Ang oras ganap na 3 minuto bago mag-ikasyam ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Good morning Pilipinas! Magandang umaga po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Ngayong araw ng Sabado, Saturday Morning Edition. Samahan po ninyo ako sa loob ng 1 oras ng ating pagtatanghal sa ating palatuntunan. At syempre sa lahat po ng ating mga kababayan na ngayon ay naka-antabay at nanonood sa ating palatuntunan, naway magsilbi itong isang halimbawa para sa lahat na ang sinuman na sabi nga'y may pagtsatsaga ay mayroong mapapalang ginhawa. Anyway, mga kababayan, siyempre sa lahat po ng ating mga nakikinig, siyempre nagtaka kayo kung bakit may programa po tayo ngayong Sabado. Alright, katulad nga po ng naipangako sa inyo ng inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold. Siyempre ngayon pong Sabado ay talagang magtatanghal po tayo dahil sa nakalipas na araw nitong mula Lunes hanggang Biyernes, medyo ilang araw po tayong hindi nakapaglingkod sa ating mga kababayan. Kung kaya't samahan po ninyo ako sa ating palatuntunan ngayong umaga. Ang KBS RMM News TV ay inyong patuloy na maririnig araw-araw. Simula nga po Lunes hanggang Biyernes. Ngayon po ay nagkaroon po tayo ng pagtatanghal ngayong Sabado. Kaya kung mamarapatin po ng ating tadhana,
maaari po hanggang Sabado na po ang ating palatuntunan. Kaya sabi nga po ay sa lahat po ng ating mga kababayan na nagnanais at ibig na malaman ang mga pangyayari at nagaganap sa loob at labas ng ating bansa, ay ating pong ihatid ng buong buo sa inyong pinaroroonan. At syempre sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ako naman po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang mendorin yung Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuan. Sigurado namang ito inyong maasahan ng inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuco. Mapagpalang araw ngayong araw ng Sabado. Siyempre, ang pitsa po ay November 9, 2024 ng taong kasulukuyan. At siyempre sa lahat po ng ating mga nakikinig, ang inyo pong abang lingkod ay patuloy na humihingi ng napakalaking pabor na sabi nga po ay tangkilikin lamang po ninyo ang ating palatuntunan sapagkat dito po ninyo malalaman ang mahalagang mga pangyayari sa iba't ibang dako ng mundo, partikular na po dito sa ating bansang Pilipinas. At siyempre sa ating mga masisipag na mga kolumnista at writer ng balitang kasado at mga magigiting nating mga kasado patrol. Alright, tuloy-tuloy na po ang ating balitan. Alright mga kababayan, narito ang ating panguning mga balita. PSI nagmungkay ng regional confab sa mga isyu ng Indo-Pacifico. Round 1. Ready, go! Umasa ang Foreign Service Institute magsasagawa ng regional conference na nagtitipon ng mga diplomatic academic institutions mula sa iba't ibang panig ng Southeast Asia upang matukoy at bumuo ng mga solusyon sa mga isyu sa patakarang panlabas ng nakakaapekto sa riyon at sa mas malawak na Indo-Pasipiko. Ginawa ni FSI Director General Francisco Noel Fernandez ang panukala na inaugural Foreign Site Conference on Emerging Foreign Policy Issues nitong Huwebes. Ang komprehensyas ay humipo sa mga pandaigdigang tunguhin na humahubog sa kinabukasan ng relasyong pandaigdig at ang mga tiyak na epekto nito sa Pilipinas. Ang mundo ay dumadaan sa mabilis na malalim na pagbabago. Ang mga gayop, political, teknolohikal na pagsulong, pagbabago ng klima at kawalan ng katiyakan sa ekonomiya ay nagbabago sa pandaigdigang tanawin, sabi niya. Bilang pangunay ngayon siya na sabli sa pagsusulong ng interes ng ating bansa sa patakarang panlabas, kailangang nangunguna ang Department of Foreign Affairs sa mga pagbabagong ito. Kailangan maging proactive, agile at innovative ang approach natin sa diplomacy. Dagdag niya, ang forum ay nagtipon ng mga diplomat, policy makers at ang akademya upang matukoy ang mga umuusbong na pandaigdigang kalakaran tulad ng pantaas na artificial na katalinuhan ng apekto ng pagbabago ng klima at umuulad na geopolitical landscape at masuri ang kanilang potensyal na epekto sa pambansang interes. Ayon naman kay Fernandez, iminungkay niya ang pagdaraw sa regional integration nito sa susunod na Conference of Higher Education Institutions and Internal Relation and Studies. Umaasa niya ang FSI na makapag-host ng mga dayuhang akademiko na inendorso ng mga diplomatic academies na kanilang bansa upang ibahagi ang kanilang pagsusuri sa mga hamon sa nag-ihirap sa riyon. Ang panukala maayon sa pangitay ni Senate Minority Leader
Aquilino Pimentel III na gawing host of talks ang Pilipinas kung saan itinuturing itong natural choice para sa binyo para sa mga solusyon at usapan ng paglutas na hindi pagkakaunawaan. Kung nais natin ang isang reformado at malayang patakarang panlabas na nakatuon sa pagtugis ng international pagkakaisa at pambansang interes, kailangan nating mamumuhunan sa ating serbisyo sa ibang bansa at sa ating mga opisyal na serbisyo sa ibang bansa, sabi niya. Sa kanyang foreign policy address sa DFA noong Biyernes, ang isang halatang unang hakbang ay ang pagbibigay ng suporta sa budget sa Foreign Service Institute na nagbibigay daan sa pagtupad niya nito sa kanyang pangitain na maging nangungunang institusyon sa Asia para sa diplomatikong pagsasanay at pananaliksik sa patakarang panlabas. Habang umabot ito sa kanyang ginintuang taon dagdag niya, sinabi ni Pimentel na isusulong niya ang pagpapalakas ng DFA upang ang Pilipinas ay makapagpatuloy ng aktivistang papel sa pandaigdigang entablado na nagmumungkay ng matapang at hamon ng mga bagong idea, lahat ng naglalayong higit na mapabuti ang kayusan ng international pamagitan ng paggawa ng kayusan ng mundo na mas makatarungan. Sa nakalipas na ilang linggo, ang Pilipinas ay nag-host ng iba't ibang international para sa isa na naghahangad na isulong ang mga talakayan tungkol sa maraming isyu kabilang ng kababaihan at kapayapaan at seguridad at pagbabawas ng panganib sa kalamidad. Alas 9:07 ng umaga, ito'y atid ng balitang kasado ang payagang balansiya totoo National Newspaper. Ito'y sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics na may mga benefits, effective in preventing serious illnesses and ailments like diabetes, cholesterol build-up, asthma, hypertension, and kidney diseases. Helps in regulating normal blood pressure, maintains normal blood sugar level, boosts immune system, helps in healing wounds faster, perks up body's immune response to stress. Gold9 Plus Probiotics all natural extracts includes the following: Stevia plant, ampalaya, serpentina, malunggay, asitaba, insulin plant, banaba, sambong, and mangustin. For official endorser, Dr. Ariel T. Bayran ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Ito ay sa pagkataguyod ni Kuyang Romel Dumanayos ng Insensitive Potes. At gayon din sa pagtataguyod ng Blessed J Dishwashing Liquid. Ito ay sa pag-aari naman ni na Mr. and Mrs. June Carolina Antenero ng Binangunan, Rizal. Samantala, inanyayahan ang mga national agencies na sumali sa award sa communication campaigns. Round 1. Ready, go! Inanyayahan ng Presidential Communication Office ang mga kagawaran na at instrumentalidad ng pambansa at lokal na pamahalaan na makiisa ang tao ng seremonya ng pagbibigay ng parangal gawad ng kahusayan sa komunikasyon pampubliko upang kilalanin at ipagdiwang ang mga ulirang kampanya at pagpapatupad ng mga programa at proyektong pangkomunikasyon. Alinsunod sa mga utos nito, ito ay magsisilbing plataporma upang may pakita ang mga best practices sa komunikasyon ng gobyerno na hinihikayat ang mga insya na magpapatibay ng mga makabagong estratehiya na umaalingaw-ngaw sa mga mamamayan. Sabi ni PSO Circular, sa pamagitan ng inisyatibong ito, layunin namin magbigay ng inspirasyon na kultura ng kahusayan at pagkikipagtulungan sa mga insya ng pamahalaan sa huli at mapahusay ang kamalayan at pagkipag-ugnayan sa publiko sa mga programa at serbisyo ng pamahalaan. Kabilang na sa mga kategorya ang Public Service Campaign Award, Government Innovation Award, Outstanding Digital Campaign Award, Broadcast Excellence Award, Outstanding Public Communicator Award at Champion of Information Integrity Award. Ang PCO ay nag-issue ng circular na nag-aangkop sa lahat ng ahensyang departamento, bureau, opisina at instrumentalities ng pambansang pamahalaan, mga local governments unit, government-owned at controlled corporation at government financial institutions upang ilunsad ang kampanya.
Ayon pa rin sa communication arm ang pamahalaan ng awarding ceremony na kapasinayan na ngayon taon ay sasakop sa mga kampanya sa komunikasyon, pakikipagtulungan sa media, mga inisyatibo sa komunidad, mga makabagong programa sa outreach at pagganap ng ulirang pamahalaan sa loob ng parehong taon ng kalendaryo. Ang lahat ng mga pagsusumiti ng mga entry ay kailangan na ipadala sa PCO sa pamagitan ng opisyal na anunsyo. Sa mga social media platform nito, ang mga entry ay dapat isumiti sa o bago ang Nobyembre 22, 2024. Alas 9:11 ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo national newspaper dito sa ating palatuntunang Gabay at Patnubay. Alright mga kababayan, pakinggan po muna natin ang lagay ng ating panahon mula sa Pag-asa. Mula kay Daniel James Villamil ng Pag-asa. Alamin po natin ang lagay ng ating panahon sa mga oras na ito. Kasado Patrol Report. Marce, sa line 500 kilometers kanluran ng Lawag City sa lalawigan ng Ilocos Norte. Nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. May taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 155 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 190 kilometers per hour. Patuloy yung paggalaw nito west-northwestward sa bilis sa 20 kilometers per hour papalayo sa ating bansa. At sa ngayon, wala na itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Ngunit patuloy nating minomonitor itong panibagong sama ng panahon sa loob ng ating PAR. So itong low pressure area na ito pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang alas 2 ng madaling araw. Yung latest location naman natin as of 3 a.m. today ay nasa layong 1,150 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Mataas yung chance na nasabing low pressure area na maging isang ganap na bagyo within the next 12 hours, pero at least for today wala pa itong direktang epekto sa namang bahagi na ating bansa. Kaya for Metro Manila and most of the country, magpapatuloy pa rin itong maaliwalas sa panahon. Generally, fair weather conditions, nangangahulugan pa rin na may posibilidad pa rin tayo ng mga pag-ulan na dulot ng thunderstorms, especially sa hapon hanggang sa gabi. At may isa pang low pressure area tayo monitor sa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Latest location nito ay nasa layong 2,870 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Medium yung chance na nasabing bagyo medium yung chance na sabing low pressure area na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw. So low chance for the next 24 hours pero tumataas yung posibilidad ng tropical cyclone development in the coming days. At ito yung magiging lagay na ating panahon ngayong araw dito sa Luzon. So Metro Manila and most of Luzon magpapatuloy itong bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Sasamahan lamang yan ng mga pulupulong pakulan na may pagkulog at pagkidlat. Maximum temperature forecast para sa Lawag ngayong araw posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 32 degrees naman sa area ng Tuguegarao at 23 degrees Celsius sa Baguio City. Maximum temperature forecast for Metro Manila today posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 32 degrees naman sa area ng Legazpi at 30 degrees Celsius sa bahagi ng Tagaytay. Sa areas ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, asan rin natin itong generally fair weather. Maghanda pa rin tayo sa mga posibilidad ng pag-ulan na dulot ng thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Maximum temperature forecast para sa Calayan Islands at Puerto Princesa ngayong araw posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 32 degrees naman dito sa area ng Iloilo at 32 degrees Celsius sa bahagi ng Cebu at Tacloban.
Maximum temperature forecast para sa Cagayan de Oro ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 33 degrees naman sa area ng Davao at 33 degrees Celsius sa bahagi ng Zamboanga. At sa kasalukuyan, wala na tayong gale warning na nakataas, anumang baybay na ating kapuluan at banayad hanggang sa tamtamang pag-alon ang ating inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin, asahan natin itong mga malalakas na hangin, kaakibat nito ang bahagyang pagtaas ng ating mga alon. At ito naman yung ating 3-day weather forecast. So itong low pressure area na ating minomonitor, mataas yung tsansa na maging isang ganap na bagyo within the next 12 hours. Most likely ngayong umaga maging ganap na bagyo na ito. And in the event ng development ay mag-issue agad ang pag-asa ng Tropical Cyclone Bulletin. So dahil sa possible weather disturbance na ito, asahan natin starting tomorrow, Sunday, ang mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa areas ng Southern Luzon. So dito sa Bicol Region at Quezon, pati na rin dito sa Aurora, asahan natin yung mga pag-ulan sa areas na ito. Pagsapit naman next week sa araw ng Lunes hanggang sa Martes, mas rarami pa yung mga areas na uulanin. So magpapatuloy yung pag-ulan sa bahagi ng Southern Luzon, itong Bicol Region, Quezon at Aurora, at malaking bahagi ng Hilangan Luzon mararanasan na rin itong epekto, itong possible weather disturbance o yung possible bagyo early next week. So malaking bahagi ng Hilangan Luzon, mga rehiyon ng Cagayan Valley, Cordillera at Ilocos Region, magkada tayo sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil inaasahan natin ang mataas sa tsansa ng pag-ulan early next week, dulot yan ng posibleng bagyo. At sa mga lugar na hindi nabanggit, magpapatuloy itong fair weather conditions. At maganda pa rin tayo sa mga posibilidad ng isolated rain showers or localized thunderstorms. At yung haring araw dito sa Kaminilaan ay sisikat mamayang 5:54 ng umaga at lulubog naman mamaya sa 5:25 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na yung mga rainfall or thunderstorm advisory sa posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Center sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Danny Liming Lagulan. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating tagapag-asa Daniel James Villamel. Thank you, Daniel. Alright. Samantala ang oras ay alas 9:18 ng umaga, ito'y atid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV, radyo na, dyaryo pa. Samantala, PCO inanyaya ng mga national agencies na sumali sa award sa communication campaigns.
Alright, PCO, inanyayahan ng mga national agencies na sumali sa awards sa communication campaigns. Round 1. Lady, go! Inanyayahan ng Presidential Communications Office ang mga kagawarang ahensya at instrumentalidad ng pambansa at lokal na pamahalaan na makiisa sa tao ng seremonya ng pagbibigay ng parangal gawad ng kahusayan sa komunikasyong pampubliko upang ikilalanin at ipagdiwang ang mga ulirang kampanya at pagpapatupad ng mga programa at proyekto pang-komunikasyon na lisunod sa mga utos nito. Ito ay magsisilbing plataforma upang maipakita ang mga best practices sa komunikasyon ng gobyerno na inihikayat ang mga ahensya na magpatibay ng mga makabagong estratehiya ng umaalingaw-ngaw na mga pamayanan, sabi ni PCO sa circular. Sa bangitan ng inisyatibong ito, layunin naming magbigay ng inspirasyon sa kulturang kausayan na pakipagtulungan sa mga ahensya ng pamahalaan at sa huli ay mapahusay ang kamali at pagkipag-ugnayan sa publiko sa mga programa at serbisyong pamahalaan. Ganap na alas 9:22 ng umaga, ito'y atid ng balitang kasado ang payagang balansiya totoo, National News Fever. Samantala, Usinboy pinuri ang PH sa pagpabot sa batas sa maritime zones. Round 1. Lady, go! Pinuri ng Australian Embassy sa Maynila nitong Biyernes ang pamahalaan ng Pilipinas sa pagsasabatas ng sarili nitong batas sa maritime zones at archipelagic sea lanes. Sa kanyang talumpati sa Manila Dialogue on the South China Sea na inorganisa ng Pacific Forum, sinabi na Australian Ambassador of the Philippines HQ na ang paglagda sa isang significant achievement para sa Pilipinas dahil tiniyak nito na ang mga batas nito sa bansa ay nakahanay sa international law. Ngayong umaga nilagdaan ng Pangulo ang Maritime Zones Bill at ang Archipelagic Sea Lanes Bill. Ito ay talagang mahalagang batas at talagang ipagmamalaki ng Australia na nagawa nating suportahan ng Pilipinas ng may paraan upang paunlad ang may pasa ngayon ang dalawang panukalang batas na ito. Sabi niya sa Sea Lanes Act, pinuri niyo ang pagsisikap ng Maynila na matukoy ang sapat na sea lanes upang matiyak ang kalayaan sa paggalaw sa dagat. Ayon kay University of the Philippines Institute of Maritime Affairs and Law of Sea Executive Director J. Batong Bakal, ang Maritime Zones Act ay isang malagang batas dahil inilatag nito ang batayan sa pagpapatupad ng lahat ng batas na may kaugnayan sa maritime sa bansa. Ito ay lahat ng bagay mula sa fisheries, seabed, mineral hanggang environment legislation na habang naangkop ito sa tubig. Ibabatay na ito ngayon sa mga lugar na tinutukoy sa Maritime Zone Act, sabi niya sa mga reporter sa gilid ng forum. Ito ay alinsunod sa international law at ibig sabihin hindi lang ang mga Pilipino ang nakatali na sumunod dito kundi pati na rin ang international community. Sa iwalay na pahayag, sinabi ni Waypoints Project Senior Advisor Julio Amador III na ang pagsasabatas ng batas ay isang mahalaga at critical na hakbang para sa pangangalaga sa maritime domain ng bansa. Lalo na sa gitna ng agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ang Waypoints Project ay isang grupo ng mga eksperto sa civil maritime governance at naglalayong tugunan ang mga kaugnay na isyu kabilang ang sitwasyon sa West Philippine Sea at ang blue economy. Iba ang masasabi ng China pero ginagamit lamang ng Pilipinas ang karapatan nitong i-delineate ang mga mate at hangganan ng kanilang maritime zones upang inadana ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Sabi ni Amador, ang Maritime Zone Act ay hindi lamang magpapabuti sa balangkas ng seguridad at pamamahala ng Pilipinas sa dagat, kundi magbibigay daan din ito sa Pilipinas upang i-unlock at magamit ang mga potensyal na kaniyang asol na ekonomiya. Samantala, sinabi naman ni UP Maritime Science Institute Professor Emeritus Rodora Asansa na ang batas na ito
ay isang legacy legislation na magbibigay ng long-lasting impacts sa mga henerasyon ng mga Pilipino at sa pagtulak ng bansa na gamitin ang blue economy nito. Sinabi rin ni Y. Points na ang bagong batas ay maglalagay sa ibang bansa sa abiso sa walang dayuhang entidad o tao ang maaaring mag-explore o magsamantala sa yamang langis, gas at mineral sa seabed ng bansa nang walang pahintulot mula sa pamahalaan ng Pilipinas. Ang pagtukoy sa ating mga maritime zone at legal na lihiming na angkop ay magbibigay linaw din sa mga mandato ng mga ahensya ng Philippine Maritime Law Enforcement at tiniyak ang pagpapanatili ng mga pamamaraan at kaayusan sa pagpapatupad dagdag nito. Ayon pa rin kay Asan sa ang kabuang potensyal na tao ng halaga ng pera ng maritime ecosystem ng Pilipinas kabilang ang continental shelf nito. Continental shelf ay ito ay tinatayang nasa 1.5 trilyong US dollar noong 2007 presyo, maaaring mas mataas ito kay kung isasama ang intended continental shelf ng Pilipinas. Aniya na pinapansin na ang Philippine race at ay pinaniniwalaang may isa sa pinakamataas na catch rates ng tuna species at malaking deposito ng methane sa solidong anyo. Ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang mga batas sa isang seremonya sa Palasyo ng Malacanang sa Maynila nitong Biyernes. Sa kanyang keynote speech, sinabi ni Pangulong Marcos na ipapakita ng Republic Act 12064 at 12065 ang katapatan ng bansa bilang responsableng miyembro ng international community at advokasya na itaguyod ang international order na nakabatay sa mga patakaran. Alas 9:28 ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo national newspaper. Samantala, Pimentel nagrally sa PH diplomats para suportahan ang reforma sa UNSC. Round 1. Ready, go! Pinimok ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III nitong Biyernes ang mga Philippine diplomats na suportahan ang pagsisikap at patupad ang mga reforma sa United Nations Security Councils. Ginawa ni Pimentel ang panawagan sa kanyang talumpati bilang guest speaker ng third iteration of the Foreign Policy Address ng Department of Foreign Affairs na dinaluhan din ng mga dayuhang diplomata. Suportahan natin ang mga panukala upang madagdagan ang pagiging miyembro ng Security Council at ilaan natin ang mga upuan ng pantay-pantay sa mga lugar para sa mga bloke na kinikilala ng UN, pantay hindi sa pamamagitan ng populasyon, sabi niya. Sa ganitong paraan ay tiniyak namin na ang lahat ng mga punto ng pananaw mula sa buong mundo ay maririnig at isa sa alang-alang bago ang UNSC. Nais din ni Pimentel na ipanukala na alisin ang tinatawag na veto power sa loob ng UNSC na niya ay dapat magpasiya sa pamamagitan lamang ng simpleng majority vote ng lahat ng miyembro nito. Para sa mga nais ng demokratikong proseso, ito ang pinaka-demokratiko sa lahat ng mga sistema, sabi niya. Kung hindi makakamit ang panukalang ito sa ngayon, ayon kay Pimentel, ang veto power ay dapat ipag-utos na kolegyali ng 5 permanenteng miyembro sa isang majority vote na nangangahulog ang magkaroon lamang ng veto kung 3 sa 5 permanenteng miyembro ang pumayag na ebeto ang isang panukala. Ginawa ng senador ang mga mungkahi matapos na mapansin na ang bilang ng mga miyembro ng UNSC ay hindi na exclusive at ikinatawan sapat kumpara sa aktwal na bilang ng mga miyembro ng UN. Hangad ng Pilipinas na mahalal bilang non-permanent member ng UNSC upang aktibong may taguyod ang mapayapang resolutions na tumaas na geopolitical tensions sa Western Pacific.
Alas 9:31 ng umaga, ito'y atid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Samantala, lumabas ni si Marcy sa bagong tropical cyclone, inaasahan sa loob ng 5 araw. Round 1. Ready, go! Inalis na ang lahat ng tropical cyclone wind signal nang umalis ang bagyong Marcy. Philippine Areas Responsibility Biyernes ng hapon ayon sa State Weather Bureau. Lumabas si Marcy sa PAR ng alas 4 ng hapon at walang direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Sabi ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Forecast, Ana Claurin, huling namataan ng bagyo sa layong 290 km kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. Nagpak ito ng maximum sustained winds ng 150 km per hour malapit sa gitna sa Gastines at aabot sa 185 km per hour ayon kay Claurin. Malamang na ang pagkulog na nasa Ilocos region habang ang natitirang bahagi naman ng bansa ay nakararanas ng isolated rain shower. Ang daloy ng hanging hilagang silangan at ang periperi ng bagyo ay patuloy na magdadala sa malakas hanggang sa bagyong lakas ng hangin sa Batanes, Hilagang Cagayan kabilang ang Babuyan Islands at Ilocos region. Sinabi rin ng Pag-asa na tumigil na ang banta ng storm surge inundation sa mga baybayin ng bansa. Gayunman, nakataas pa rin ang gale warning sa kanluran ng baybaying dagat ng Hilagang Luzon. Ang paglalakbay sa dagat ay mapanganib para sa lahat ng uri o tunilada ng mga sasakyang dagat. Uling na-spot ang low pressure area sa layong 1,705 km silangan ng Timog Silangang Luzon at inaasang papasok sa Paro sa Biyernes ng gabi o Sabado. Ito ay may isang slim pagkakataon ng pagbuo sa isang tropical na bagyo sa loob ng 24 oras, ngunit may isang mataas na pagkakataon na maging isa sa susunod na 5 araw. Sabi ni Claurin, dagdag pa ni Claurin, ang bagong weather disturbance ay magdudulot ng ulan sa Cagayan, Aurora, Quezon at Bicol region sa mga susunod na araw. Alas 9:33 ng umaga, ito'y atid ng balitang kasado ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala, Comelec proklama ni Garben bilang alkalde ng Legazpi City. Round 1. Ready, go! Nakatakdang iproklama ng Commission on Elections si Alfredo Garbin Jr. bilang duly elected mayor ng Legazpi City sa May 2022 election sa main office nito sa Intramuros, Manila sa November 11. Sa payag nitong Biyernes, inatasan ng full body ang Special City Board of Canvassers ng Legazpi na mag-convene ng alas 10 ng umaga sa November 11 para sa proklamasyon. Nagbigay ng kaukulang abiso ang SC-BOC ng Legazpi City sa mga partido na dapat itong mag-convene sa November 11, 2024 alas 10 ng umaga sa Comelec Session Hall, 8th floor Palacio del Gobernador, Building Intramuros, Manila, upang iproklama ang second placer na si Alfredo A. Garbin Jr. bilang duly elected mayor ng Legazpi City. Sabi niya sa 2022 polls, si Garbin ang runner-up kay Carmen Rosal sa mayoral post. Gayunman, kalaunan ay na-disqualify ng Comelec si Rosal dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code sa paglabas ng pundo ng gobyerno sa ipinagbabawal na panahon. Ang disqualification case laban kay Rosal ay pinagtibay ng Korte Suprema sa desisyon nito noong October 22, 2024. Maglilingkod si Garbin ng wala pang 1 taon sa pwesto bago matapos ang kanyang termino sa Hunyo 30, 2025. Alas 9:35 ng umaga, ito'y hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay sa pagtataguyod naman ng Gold9 Plus Probiotics or official endorser Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Blessed J Dishwashing Liquid. Ito ay sa pag-aari naman ni na Mr. and Mrs. Carolina John Antenero.
ng Binangunan, Rizal. Samantala, Sandigan Bayan pinagtibay ang ruling sa Damsat case. Round 1. Ready, go! Pinagtibay ng Sandigan Bayan ang pagbasura sa mga kaso laban sa dalawang opisyal na nagbanggit sa umano'y anomalya transaksyon sa shares ng Sequestered Corporation Domestic Satellite Philippines Incorporated. Sa resolusyon na may pitsang November 4, pinagtibay ng Anti-Graft Court 2nd Division ang ruling nito noong July 18 na nagbabasura sa mga kaso laban kay Envista Corporation, Director Nilo Piña at State at Damsat Director Pompeo Nolasco. Ayon sa Presidential Commission on Good Governance or original na sulit nito noong 1989, ang dalawa kasamang iba pa ay nagsabwatan at nagpawi ng share ng Republika sa Damsat. Layunin ng petisyon na mapawalang bisa ang management contract sa pagitan ng Damsat at Envista Corporation. Ayon sa PCGG, ang payment scheme ay Envista ayon sa nakasaad sa kontrata ay umabot sa 10,000 shares na nagkakalaga ng 1 milyong piso kada semestre. Dagdag pa nito, epektibong nabawasan ng kontrata ang stake ng gobyerno sa Damsat upang sa mahigit 50% hanggang 16% lamang noong 1998. Sa ruling nito, sinabi ng Sandigan Bayan na ang mga paratang lamang na walang katibayan ng ebidensya ay hindi makatumbas ng patunay kahit na totoo na ang mga bahagi ng Republika ng Damsat ay inalabo dahil sa mga tanong na transaksyon na bigo ang mga naghahabol na magpakita ng patunay na ang pagdidilat ay nagresulta mula sa mga gawa o pagkukulang sa bawat malisyoso o pinagbabawal ng batas o regulasyon ng pamahalaan, sabi nito. Ito ay hindi maaaring concluded na ang mga akusado Piña at State ng Nolasco ipinahiwatig na sila ay may kasalanan na masamang pananampalataya sa pagganap ng mga question transaksyon. Dahil ang masamang pananampalataya ay dapat patunayan sa pamagitan ng malinaw at kapani-paniwala na ebidensya at hindi sa pamagitan lamang ng mga haka-haka o haka-haka malinaw na substantiation ng mga alegasyon ay kinakailangan. Alas 9:38 ng umaga, ito yatid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa, ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, PPA nangulikta ng higit sa 1.1 milyong kilograms ng basura sa karagatan mula noong 2016. Round 1. Ready, go! Samantala, nakakolekta na ang Philippine Ports Authority na may higit 1.1 milyong kilograms ng basura sa karagatan mula noong 2016 bilang bahagi ng regular na paglilinis nito sa daungan at baybayin sa isang pahayag. Nitong Biyernes, napansin ni PPA General Manager Jay Santiago ang patuloy na pagbababa ng kabuang halaga ng basurang nakolekta sa lahat ng mga daungan na pinamamahalaan ng PPA mula 138,173 kilograms sa 2016 sa 45,321 kilograms sa unang kalahati ng 2024. Kapansin-pansin, ang koleksyon ng basura ay bumaba ng malaki mula sa 289,628 kilograms sa 2018 sa 77,860 kilograms sa 2023. Na sumasalamin sa epektibong waste management at environmental initiatives ng ahensya sa ni Santiago. Aniya, nagsimula ang pagsisikap ng ahensya sa paglilinis ng karagatang bilang bahagi ng pagpapabuti ng infrastruktura ng daungan nang una siyang umupo sa timon ng ahensya noong 2016. Ang aking direktiba sa mga tanggapan ng pamamahala ng port sa buong bansa ay laging tiyakin ang pagpapanatili ng kapaligiran at makamit ang malaking pagbabawas sa mga basurang nabuo ng port. Natutuwa ako na nakamit natin ito sa nakalipas na 8 taon. Sabi niya, tinampok ni Santiago ang ilang pantalan
ng PPA na kinilala ng Green Port Award System tulad ng Port of Batangas noong 2017, Port of Cagayan de Oro noong 2018 at 2021, Manila International Container Terminal sa 2022, Port of Surigao noong 2023 at Port of General Santos sa 2024. Ang PPA ay nagpapatupad naman ng mga hakbang sa pagbawas ng pagbabago ng klima sa pamagitan ng mga inisyatibo nito sa Berding Daungan na modelo pagkatapos ng GPAS ng EPEC Port Service Network, at ang mga parangal na ito ay nagtatampok ng tagumpay ng mga Berding inisyatibo ng ahensya at pamumuno nito sa paglikha na napakanatiling operasyon ng port sa buong Pilipinas. Aniya, ang sustainability niya ay patuloy na magiging focal point sa PPA tulad ng mga operasyong matipid na enerhiya, mga kasanayan sa palakaibigan sa kapaligiran at pamumuhunan sa infrastruktura na nakabanat na kalamidad, lalo na sa konteksto ng pagbabago ng klima. Ang mga inisyatibong ito ay nakahanay sa pandaigdigang mauso sa renewable energy, decarbonization at sustainable practices, habang benchmarking din laban sa mga international na pamantayan, sabi pa rin ni Santiago. Alas 9:42 ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo national newspaper. Samantala, mga undocumented Pinoy sinabihang kusang umalis sa US. Round 1. Ready, go! Inimok naman ng Philippine Embassy na sa Washington DC nitong Biyernes ang mga Pilipinong nanatili ng illegal sa Estados Unidos na kusang umalis na mas maaga sa inaasahang pagsugpo ng papasok na administrasyong Trump sa mga illegal na emigrante. Ayon kay Philippine Ambassador of the US o si Manuel Romualdez, 250,000 hanggang 300,000 Pilipino ang nanganganib na ma-blacklist o ma-deport sakaling ituloy ni President-elect Donald Trump ang pangako nitong mass deportation para sa mga undocumented immigrants. Ang iba hindi tinuturing na illegal, ang ilan ay na-file na ngunit sila ay nasa limbo. Ibig sabihin, hinihintay nila ang kanilang mga papilis upang dumaan, sabi niya sa isang virtual briefing ng Foreign Correspondents Association of the Philippines. Ang payo ko sa marami sa ating mga kababayan na talagang nandito pa rin pero hindi makakuha ng anumang uri ng tuluyan, ang payo ko ay huwag silang maghintay sa mga deport. Dahil nakikita ko na talaga magiging mapaghigpit ng administrasyon ni Pangulong Trump sa patakaran sa imigrasyon balak niyang ilagay. Nagbabala si Romualdez na ang isang foreign national kapag na-deport ay hindi na makakabalik sa US. At least kung aalis ka, laging may pagkakataon na makapag-file ka sa tamang oras. Sundin mo lang ang rules and regulation ng bansa. Yun lang ang paraan, sabi niya. Gayunpaman, sinabi ng Sugo na ang bilang at medyo mas mababa kaysa sa iba pang mga nasyonalidad. Nabanggit niya na patuloy na itinuturing ng US na mahalaga ang mga Filipino healthcare workers sa kanilang workforce, na maraming health service companies ang humihingi ng paraan na sa embahada para madagdagan ang bilang ng mga deployed Filipino nurses. Yan ang isang sektor sa talagang nagbibigay ng magandang imahe sa Filipino community dito dahil ang mga nurse ay lubos na pinapahalagahan at sa bawat isa sa kanila, mula sa Pangulo ng US hanggang sa sino mang nagtatrabaho na nagawa na magkaroon ng isang nurse na Pilipino na nag-aalaga sa kanila o sa kanilang mga mahal sa buhay, sabi niya.
At ayon pa rin kay Romualdez, sa Guam, malaki rin ang demand sa mga construction workers mula sa Pilipinas. Nakausap ko na ang gobernador at pati na rin ang kinatawan mula sa Guam. Nagtutulungan kami na subukang dagdagan ang bilang ng mga maaaring dalhin sa Guam, sabi niya. Mas gusto nila na mas manggagawang Pilipino dahil sila ang pinakamagaling. Ang imigrasyon ay nasa sentro ng kampanya ng Panguluhan, sabi ni Trump, na nangangako na pagbabalik ng mga paghihigpit sa hangganan at ang pinakamalaking deportasyon ng mga migranting walang dokumento sa kasaysayan ng US. Si Trump ay gumawa ng makasaysayang comeback sa White House matapos talunin ang kandidato sa pagkapangulo ng Demokratiko na si Kamala Harris sa isang halalan nitong November 5, 2024. Alas 9:47 ng umaga. Ito ay atid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV, radyo na dyaryo pa. Ito nga po ay kasapi ng The United Multimedia International. Press Corps! At siyempre, dakuan po muna natin ang pagbati. Binabati po natin ng magandang morning ang mga taga KPP Divine Healing Power dyan sa Oriental Mindoro sa panguna po ng ating maestro dyan, si Brother Ansel Arroyo ni Sister Marlina Padriquilla dyan sa Barangay Bangkatan, Baco, Oriental Mindoro, at sa lahat po ng mga brother at sister ng KPP. Mapagpalang umaga po ngayong araw ng Sabado. Siyempre, Saturday edition, morning edition sa lahat po ng ating mga nakikinig. At siyempre, ganun din po sa KPP dyan sa lugar ng Sitio Bulalo, Barangay Baliti, ng Lungsod ng Calapan. Sa pangunguna po ni Brother Robin Pamilara, ni Brother Gerald Gasek, ni Brother Celso Cueto, ni Brother Fernan Pascia, at ni Sister Analisa Minguela Gasik. At sa lahat po ng mga brother at sister, magandang umaga po. Sa lahat po ng mga kasapi ng KPP. At syempre, galing po dyan ang inyong abang lingkod nitong November 5. Ho? Naki-jamming sa mga KPP. Sapagkat nagdaos po sila ng anibersaryo ng kanilang misyon sa pamagitan ng spiritual healing. Ho? Siyempre, sila po ay simula pa po noong taong 1979 hanggang ngayong taong ito ay patuloy na namamayagpag ang kanilang samahan bilang Divine Healing na nakapagbibigay po ng kaayusan sa mga taong labis na nahihirapan sa kanilang dinaranas na karamdaman. Partikular na po kung kapag ito'y nadetect na ng ating siyensya ng medisina, lalo na po ng doctors, nalaman na po nila yung sakit. At sabi nga po ay medyo talagang sabi nga minsan ay sumasablay para sa paggaling. Sabi nga po ay may mga pagkakataon po talaga na hindi kinakaya ng ating siyensya ng medisina yung sakit na nakapaloob po doon sa isang may karamdaman. Katulad nga po ng inyong abang lingkod, ng inyong Kuya Arnold, may pinagdaanan po din po na karamdaman. After na ako po yung makapagpa-doktor, nagpunta po sa mga taga-KPP yan para humingi po ako ng ikangay healing sa kanila, at awa naman po ng Diyos ay gumaling na at magaling na po ngayon. At patuloy na sabi ngayon nakamta natin yung blessings na mula sa Lord. Basta ang mahalaga po ay malaki po yung ating pananalig at pagtitiwala sa mga manggagamot na sa pamagitan ng mga dasal at panalangin, sa mga herbal medicines, at saka doon po sa mga synthetic drugs sa bawat may karamdaman. Sabi nga po hindi masama ang sabi nga'y sundin kung naaayon sa kabutihan ng iyong kalusugan. Kaya congratulations po sa inyong lahat sa dinaos po ninyong anniversary, November 5 ng bawat taon. Alright, binabati rin po natin ng magandang morning si Maribel Rimuyan ng Calapan City dyan sa Oriental Mindoro, si Kuya Lando Luto ng lugar po ng
Cavite dyan sa Calabarzon at ang ating production assistants na si Ate Del Aldea Santos at si Ate Rosemary Paderon. Likewise, ganun din po, pinabati rin po natin magandang morning si Brother Mario Ramirez Beron. Magandang umaga po, isa po siyang KPP brother at si Brother Maldrin Manato. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga taga Lipa, Batangas. Yan, City. Batangas yan. Kaya sumayin nyo po ang kaigandang umaga ngayong araw ng Sabado. At syempre, ang KBS RMM News TV ay patuloy ninyong maririnig Lunes hanggang Biyernes, official time, alas 8 hanggang 10:10 ng umaga. Ang inyong abang lingkod sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Alright! Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Government. Dumako muna po tayo sa balitang probinsya. Government aid bumuhos para sa mga biktima ng Marsi sa Ilocos Norte. Round 1. Ready, go! Mula sa Lawag City, may kabuang 13,031 family food pack kabilang ang 1,745 sako ng 50 kilo ng bigas ang handa nang ipadala sa mga pamilya sa Ilocos Norte na apektado ng bagyong Marsi. Ang mga sako ng bigas ay nasa budiga ng Takwat at budiga ng National Food Authority. Sa lungsod na ito, ayon kay Provincial Social Welfare and Development Officer in charge Rochelle Gahis Biernes, hindi bababa ng 25 kaso ng sardinas. Sako ng sardinas, 300 sako ng bottled water at iba pang mga di pagkain na donasyon ng iba't ibang grupo at individual, pati na rin ang mga magkumot, chinilas, bedsheet at damit ay naka-standby aniya. May kabuang 7,200 family food pack din ang preposition sa 7 cluster ng lalawigan na ibibigay sa mga local government units na nangangailangan ng relief augmentation aniya ayon kay Gahis. Pinamamahagi na rin sa mga evacuation center ang family food packs at potable water dahil halos lahat ng kabahayan ay wala ng supply ng kuryente. Mahina ang signal ng komunikasyon batay sa pinakahuling situational report ng Provincial Disaster Risk Reduction Management and Resiliency Council, sabi ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Randy Nicolas na may kabuang 500 pamilya o 1,513 individual pa rin ang nasa evacuation centers hanggang Biyernes mula sa naiulat na 1,581 pamilya o 4,733 individual na naapektuhan ni Marsi. Kabilang dito ang 331 pamilya na preemptively evacuated noong Webes sa covered court sa bayan ng Pasukin, Busan Evacuation Center at Municipal Covered Court kapwa sa bayan ng Bacara at Plaridel Elementary School sa Lawag City. Sa bayan ng Pagpagudpod, hindi bababa naman sa isang bahay ang tuluyang nasira ng buhawi sa kasagsagan ng bagyong Marsi. Nagpapasalamat kami na walang nasaktan dahil preemptively evacuated kami nang mangyari ang insidente. Gayon sa isang residenteng si Lenny Pailon ng Poblasyon 2. Hindi bababa sa 2 bahay sa Bentar 2 sa lungsod na ito at isa sa Sulana ang lubos na nasira habang 87 bahay naman ang bagyang nasira. Karamihan sa mga bayan
ng Bentar Zona, Pagudpod, San Nicolas at Carasi. Ang pinakamaliit na manabayan ng Adams na may 899 apektadong pamilya o 2,586 individual ay nananatiling nakahiwalay dahil sa malakas na pag-ulan at pagtaas ng Bulo River. Alas 9:56 ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo national newspaper. Samantala, business as usual ito sa Cebu City Hall sa gitna ng tensyon, sabi ni Garcia. Round 1. Ready, go! Mula pa rin sa Cebu City, tiniyak ni Mayor Raymond Alvin Garcia nitong Biyernes sa mga Cebuano na business as usual ito sa Cebu City Hall sa gitna ng tensyon. Kasunod ng pagigiit ng dating city administrator na nabawi ang kanyang pwesto matapos na mawala ang kanyang suspension. Ayoko ng anumang kaguluhan o drama dahil sa tingin ko ay naging malinaw na ang DILG maliban sa na lang kung makuha tayo na isa pang desisyon na magmumula sa ombudsman o sa isang regular court o DILG, iyon lang ang pagkakataon na kikilos tayo ng naayon, sabi ni Garcia. Sa isang press conference sa kanyang tanggapan bago ito sumiklab ang tensyon sa City Hall nang magdaos ng press conference sa gusali ng dismiss Cebu City Mayor Michael Rama at dating City Administrator na si Colin Russell. Nang walang paintulot, iginiit pa ni Russell na buksan ang opisina na dati niyang hawak at sinasabing naroon siya para ipagpatuloy ang kanyang post ayon sa utos ng batas. Samantala, nagtipo naman ang mga taga-suporta ni Rama mula sa tapat na executive building at nagsagawa ng rally na nagpapahayag ng kanilang suporta sa pagbabalik ng napatalsik na alkalde. Ayon pa rin kay Russell, muling ipapalagay din ni Rama ang kanyang pwesto bilang alkalde bilang tanda ng paggalang sa mga taga-Cebu na bumuto sa kanya. Kasunod ng insidente na inatasan ni Garcia si Cebu City Police Director Antonio Cañete na obserbahan ang maximum tolerance sa mga opisyal at kanilang mga taga-suporta na nais pumunta sa City Hall at ipahayag ang kanilang kalayaan sa pagsasalita. Gayunman, hinimok ni Garcia na si Rama at ang kanyang grupo na huwag guluhin ang operasyon ng City Hall. Again, ayaw na mas disrupt ang service at operation dito na nandito tayo para maglingkod sa publiko at sa mamamayan. Kaya ang instruksyon at orders ko sa Civil Security Unit at sa Philippine National Police ay maximum tolerance pero wag sana ninyong guluhin ang serbisyo sa mga Cebuano, dagdag niya. Sinabi rin ni Garcia na malaya ang kampo ni Rama na questionin ang pagiging lehitimo ng kanyang post. Samantala, pinayuhan naman ni Cañete ang kampo ni Rama na sundin ang rule of law. Panatilihin natin dito ang pace and order, ang pagsunod sa rule of law at hindi natin dapat hayaang makagambala sa serbisyo publiko sa pamahalaang lungsod, sabi niya. Rama, Russell at 6 pang opisyal ang iniutos na suspindihin ng ombudsman dahil sa aligasyon na hindi nagbayad ng 10 buwang sweldo ng 4 na empleyado matapos ang suspension nila noong November 1. Noong October 2, inutusan din ng ombudsman si Rama na i-dismiss sa serbisyo dahil sa umano'y nepotismo. Impuntong ikasampu na ng umaga, ito hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At siyempre, magandang morning po kay Ate Bai, Fredeline Samaldani. Siya po yung ating mahal na bai dyan sa Tribong Blaan na ngayon po ay tumatakbo bilang alkalde po ng General Santos City. Kaya good luck, Ate Fredeline. Kamusta na? Nasa na ba kayo sa mga oras na ito? At siyempre, ang ating palatuntunan ng gabay at patnubay ay patuloy na
nagbibigay pagsasahing-papawid ng mahalagang mga balita at mga informasyon. At syempre, binabati rin po natin na magandang morning si Brother Robin Beron. Magandang umaga po sa inyong lahat yan. At sumainyo ang kay gandang umaga ngayong araw nga po ng araw ng Sabado. At syempre, ang ating palatuntunan ay Saturday Morning Edition. Samantala, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. DSWD Cordillera nagpadala ng 13,000 pang-relief packs para sa mga biktima ng Marcy. Round 1. Ready, go! Samantala, sa Baguio City, naglaan na Department of Social Welfare and Development Cordillera Administrative Region ng 13,200 relief packs sa Cagayan, Bali matapos na manalasa ang sa rehiyon ang dahil sa bagyong Marcy. Sa kabuuan, 10,000 packs ang nagmumula sa main warehouse ng Regional Office sa La Trinidad, Benguet, habang 3,200 naman ang makukuha sa isang warehouse sa Kalinga ayon kay DSWD CAR Director Maria Aplatin. May interoperability per region para matiyak na agad na mabigyan ng humanitarian aid ang mga biktima ng kalamidad, sabi niya. Ayon pa rin kay Aplatin, walang kakulangan sa supply sa Cordillera Supply. Kaya nito aunment ang Region 2 na mas kaunti ang mga kabahayan na apektado ng bagyong kamakailan. Mayroon tayong sapat na supply para sa mga naapektuhan ng kasalukuyang bagyo at sa oras na tayo ay muling matamaan ng bagyo ay mayroon na tayong mga bagong naghahatid, sabi niya. May 3,072 apektadong tao sa 65 barangay sa rehiyon bago hanggang Biyernes makikita. Noong Biyernes, datos ng DSWD at CAR, hindi bababa sa 2,165 ang nasa evacuation centers. Ayon kay Aplatin, may mga relief items sa pre-position sa mga budiga na pinamamahalaan ng pamahalaang panlalawigan at munisipalidad. Alas 10:03 ng umaga, ito yatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay sa pagtataguyod naman ng Gold9 Plus Probiotics. For official endorser, Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics. At ganun din ng Blessed J Dishwashing Liquid na pag-aari naman ni na Mr. and Mrs. Carolina and John Antinero ng Binangunan, Rizal. Samantala, mga pulis monitor ang mga drug personalities na sumusuporta sa mga kandidato sa 2025 polls. Round 1. Ready, go! Mula pa rin sa Iloilo City, ayon sa Police Regional Office 6, inaigting nila ang kanilang pagsubaybay sa mga pinaghihinalang drug personalities na nag-aalok o nagpapaabot ng financial support sa mga kandidato sa darating na midterm election. May continuous monitoring po kami, ginagawa namin ang aming makakaya, sabi ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Jack Wangki sa isang panayam Biyernes. Hindi naman na detalye si Wangki pero binigyan diin niya na walang let up sa kampanya laban sa illegal na droga na ebidensya ng kanilang mga nagawa kamakailan. Hindi dapat magkaroon ng let up sa ating mga operasyon sa malapit na hinaharap o sa takdang panahon. Napapawi natin kung hindi man mababawasan ang pagkakaroon ng illegal na droga, dagdag niya. Ayon pa rin kay Wangki, maigpit na makikipag-ugnayan ang kanilang mga operatiba sa kanilang mga katapat sa Metro Manila, Mindanao at Cebu, kung saan umano nagmumula ang droga noong nakaraang buwan. Nakumpiska ng iba't ibang unit ng pulisya sa rehiyon ang humigit kumulang na 12,066 gramo ng hinihinalang shabu at 2,013 gramo naman ng marijuana na tinatayang may street value na 82 milyong piso. Sa 246 operasyon sa 317 drug suspects ang nahuli, nahaharap sa mga suspects sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Alas 10:05 ng umaga, ito'y hatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV, radyo na dyaryo pa. Samantala, 2 Chinese vessels namatan sa Ilocos Norte dahil kay Marcy. Round 1. Ready, go! Mula naman sa Lawag City, binabantayan ng mga otoridad ang pagtagas ng langis mula sa 2 yagang sasakyang pandagat na namataan sa baybayin na Corimao Biyernes ng madaling araw dahil sa malakas na alon at hangin dala ng bagyong Marcy. Ang MV Aris 1 at LCT Pantel 8 ay nakaangkla sa Corimao Port, ngunit inaladkad sa mababaw na tubig ayon kay Lieutenant Joseph Christian Sagon, Station Commander ng Philippine Coast Guard Ilocos Norte. Sa isang panayam sa telepono, ayon pa rin kay Sagon, parehong galing sa China ang 2 sasakyang pandagat, ngunit pawang mga tripulante ng mga Pilipino MV Aris 1 na may 5 crew na nasa Corimao Port para sa 5 buwan nang dumating sa Corimao Port noong nakaraang linggo. Ang LCT Panpel 8 kasama ang 15 crew, sila ay nakadak sa Corimao Port habang naghihintay para sa pagproseso ng kanilang mga sertipiko para sa conversion bilang domestic trader mula sa Marina. Aniya, ayon kay Sagon, dakong 1:30 ng umaga ng tangkaing ilipat ng mga tripulante ng MV Aris 1 ang sasakyang pandagat mula sa dating posisyon. Ngunit nagsara ang makina at hinila sila patungo sa baybayin ng Barangay Victoria. Samantala, hinila rin ang angkor ng LCT Pantel sa kasagsagan ng bagyong Marcy. Ang malakas na alon at hangin ay naghahakot ng sasakyang pandagat patungo sa baybayin ng Barangay Gaang. Tiningnan na ng lokal na pamahalaan ng Corimao ang mga tripulante na humiling ng bottled water. Alas 10:08 ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Lumako po naman po tayo sa balita sa ibang bansa. Elon Musk net worth tumaas sa $26 billion sa isang araw pagkatapos ng tagumpay ni Trump. Round 1. Ready, go! Mula sa Baku, USA, ang net worth ni Elon Musk ay tumaas ng isang nakamamangha na $26 billion matapos ang kamakailang tagumpay ni Donald Trump sa halala ng panguluhan ng US na pinasigla ng isang rally sa mga namamahagi ng Tesla. Iniulat ng India Today, ang sulong araw na paglukso ay nakataas ang kapalaran sa masa $290 billion na nagdadala sa kanya na mas malapit sa isang walang uliran na $300 billion marka lamang sa taong ito. Ang net worth ng Musk at nadagdagan ng $60 billion. Ang boss ay dumating habang ang mga namamahagi ng Tesla ay umakyat ng 14.75% sa $288.53 sa panahon ng kalakalan. Pagkatapos ng oras na may mga patakaran sa pro-negosyo ni Trump na nakikita bilang isang kanais-nais na backdrop para sa mga pakikipagsapalaran ni Tesla at Musk. Si Musk ang pinakamayamang individual sa mundo at isang masigasig sa taga-suporta ni Donald Trump at naging isang focal point sa panahon ng rally ng tagumpay ni Trump sa Florida. Pinuri ni Trump si Musk na harap ng isang napakalaking karamihan ng tao na nag-aangat sa kanya bilang isang bituin. Ang aktibong suporta ni Elon Musk para kay Trump ay malino sa buong kampanya kasama ang Tesla at SpaceX CEO na gumagamit ng kanyang social platform X upang galvanize ang mga taga-suporta at kahit na mag-ambag ng $120 million patungo sa muling pagbid ng halala ni Trump.
ang malapit na kaugnayan sa paninindigan ng pro-business ni Trump ay nagtatanggal ng tiwala ng mamumuhunan sa hinaharap ni Tesla, lalo na sa mga pananaw na may kaugnayan sa regulasyon at buwis sa ilalim ng bagong administrasyon. Ganap na alas 10:11 ng umaga, ito'y atid ng balitang kasado, ang payagang balansi at tutuon National Newspaper. At syempre naman mga kababayan, nais po nating batiin ng magandang umaga si Brother Patrick Beron ng Oriental Mindoro at ganun din ang ating butihing Operation Manager si Ate Heart George Friday. Yan. Meron po siyang mensahe. Good morning Kuya Arnold, Namuko at lahat ng nagtaguyod sa ating programa at sa mga nakikinig at nanonood. God bless po. Maraming salamat po Ate Heart Friday Board sa inyo pong mensahe at siyempre sa lahat po ng ating mga kinauhulan, sa lahat ng ating sambayanan. Mapagpalang umaga po. Ayon sa magandang araw at panahon ngayong programa ng Gabay at Patnubay sa ating Saturday morning edition. Samantala, South Korea nagsagawa ng live fire ballistic missiles drills mula naman sa Seoul. Round 1. Ready, go! Ang South Korea ay nagpasabog ng isang Yunmu-2 surface-to-surface ballistic missiles sa Yellow Sea sa nitong linggo. Ito ay isang palabas ng Persia matapos ang kamakailang serye ng paglunsad ng missile ng North Korea. Sinabi ng Joint Chief of Staff nitong Biyernes, ang live fire exercise ay naganap Huwebes sa kanlurang coastal country ng Tian, 108 km timog kanluran ng Seoul, isang araw matapos ang North Korea fire short-range ballistic missiles Martes at isang bagong intercontinental ballistic missile noong nakaraang linggo sa ilalim ng isang senaryo ng isang North Korean ballistic missile launch, isang South Korean missiles unit fired isang Yunmu-2 short-range ballistic missile upang matumbok ang isang maritime target, simuliting ang pinagmulan ng pagpapatok ng missiles ng North ayon sa GCS. Sa pamagitan ng live fire exercise na ito, pinakita ng aming militar ang malakas na determinasyon nito na tumugon sa anumang provocation ng North Korea, pati na rin ang mga kakayahan at postura para sa mga precision strike laban sa pinagmula ng provokasyon ng kaaway, sabi ng GCS sa isang release. Sinabi ng militar na patuloy itong maigpit na subaybayan ang mga aktibidad militar ng North Korea sa Estados Unidos na pinapansin sa pinapanatili nito ang kahandaan na napakalaki at tumutugon sa anumang provokasyon ng North Korea. Noong Martes, nilunsad ng Hilagang Korea ang maraming maikling hanay ng mga ballistic missiles sa East Sea. Ang mga paglulunsad sa linggong ito ay pinaghihinala ang kasangkot sa 600 mm multiple rocket launcher ang North. Ang mga paglulunsad ay dumating 5 araw matapos ang North Korea test fired atong bagong Hwasong 19 ICBM na sa tubig noong nakaraang Huwebes, kung ano ang inilarawan nito bilang ultimate na version ng mahabang hanay ng mga missiles nito. Alas 10:14 ng umaga, ito'y atid ng KBS RMM News TV Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, Putin, binati si Trump sa tagumpay sa halala ng pagkapangulo. Round 1. Ready, go! Mula sa Istanbul, binati ni Russian President Vladimir Putin si Donald Trump nitong Huwebes
para sa kanyang tagumpay sa halalan sa pagkapangulo ng US. Gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito para batiin siya sa kanyang pagkahalal bilang Pangulo ng Estados Unidos. Nasabi ko na makikipagtulungan kami sa anumang pinuno ng Estado na pinagkakatiwalaan ng mga mamamayang Amerikano. Sabi ni Putin na sa isang plenary session ng Balday International Discussion Club sa Resort City ng Sushi. Sinabi niya na siya ay humanga sa pag-uugali ni Trump sa panahon ng dalawang pagtatangka sa pagpatay sa taong ito at itinilarawan ng US President-elect bilang isang matapang na tao. Inangkin ng Pangulo ng Russia na si Trump ay hounded sa panahon ng kanyang unang termino sa pagkapangulo na ginawa siyang takot na gumawa ng isang hakbang. Sinabi niya na habang siya ay nagdadaos sa mga talakayan kay Trump, sinabi ng Kremlin Huwebes na hindi nito ibinukod ang posibilidad ng pag-uusap sa pagitan ni Putin at Trump bago ang kanyang inarugasyon noong Enero. Si Trump ay isang Republikano at tinalo ang kandidato ng Demokratiko at Vice Presidente na si Kamala Harris sa lahi ng Pangulo na nagsisecure ng isang napakalaking 295 na boto ng Electoral College sa kasalukuyan na higit sa kinakailangang 270. Ang tagumpay ay nagmamarka ng pagbalik ni Trump sa pagkapangulo para sa isang pangalawa at huling termino. Alas 10:17 ng umaga. Ito ay atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Ito ay sa pagtataguyod ng buong pwersa ng mga kolumnista writer ng Balitang Kasado. Samantala, 137 journalist ang namatay sa digmaan sa Israel at Gaza. Round 1. Nako, napakadami nito. Grabe naman itong giyerang ito, pati yung ating mga kasamahan sa hanap buhay, yung ating mga kababayan, at ang ating mga kasamahan bilang mamamahayag ay talagang nagbuwis ng kanilang buhay sa digmaang ito ng Israel at Gaza. Round 1. Ready, go! Ang digmaan ng Israel at Gaza ay tumagal nang walang uliran sa tol sa mga mamamahayag ng Gaza. Mula nang ideklara ng Israel ang digmaan sa Hamas, kasunod ang pag-atake nito laban sa Israel noong Oktubre 7, 2023. Kahapon Nobyembre 8, 2024, ang paunang pagsisiyasat ng CPJ ay nagpakita ng hindi bababa naman sa 137. Mamamahayag at manggagawa sa media ay kabilang sa higit sa libu-libong napatay sa Gaza, sa West Bank, Israel at Lebanon. Mula na magsimula ang digmaan na ginawa nitong pinakamamatay na panahon para sa mga mamamahayag mula nang simulan ng CPJ ang pagkukulikta ng data noong 1992. Ang mga mamamahayag sa Gaza ay nahaharap naman sa partikular na mataas na panganib habang sinusubukan nilang masakop ang labanan kabilang ang mga mapaminsalang Israel airstrikes. Tagutom ang paglipat ng 90% ng populasyon ng Gaza at ang pagwasak ng 80% ng mga gusali nito. Iniimbestigahan ng CPJ ang mahigit 130 karagdagang kaso ng mga potensyal ng pagpatay, pag-aristo at pinsala, ngunit marami ang mahirap idokumento sa gitna ng mga malupit na kondisyong ito. Mula na magsimula ang digmaan sa Gaza, ang mga mamamahayag ang nagbabayad ng pinakamataas na halaga. Ang kanilang buhay para sa kanilang pag-uulat, walang proteksyon or kagamitan, international presence, komunikasyon o pagkain at tubig.
ginawa pa rin nila ang kanilang mga crucial jobs para sabihin sa mundo ang totoo. At sabi nga ni CPJ Program Director Carlos Martinez de la Serna sa New York, sa tuwi ang isang mamamahayag ay napatay, nasugatan, naaresto o napilitang magpatapon, nawawalan tayo ng mga fragment ng katotohanan. Ang mga responsable sa mga casualty na ito ay naharap sa dalawang pagsubok. Isa sa ilalim ng international na batas at isa pang bago ang hindi mapagpatawad na pagtingin sa kasaysayan. Ang mga mamamahayag ay mga sibilyan at protektado ng international law. Ang sadyang pagtarget sa mga sibilyan ay bumubuo ng isang krimen sa digmaan. At noon ngang Mayo, inihayag ng International Criminal Court na naghaharap ito ng mga aplikasyon ng warrant ng pag-aresto para sa Hamas at mga leader ng Israel para sa mga krimen na digmaan at krimen laban sa sangkatauhan. Hanggang ngayon, natukoy ng CPJ na hindi bababa sa 5 mamamahayag ang direktang target ng mga puwersang Israel. Sa mga pagpatay na inuri ng CPJ bilang mga pagpatay, Isam Abdallah, Hamsaal, Dadu, Mustafa Turasa, Ismail Al-Gool at Ramil Al-Rifi. Ang CPJ ay nagsasaliksik pa rin ng mga detalye para sa konfirmasyon sa hindi bababa sa 22 iba pang mga kaso na nagpapahiwatig ng posibleng pagtarget. 2 pang mamamahayag ang napatay at 3 ang nasugatan sa Gaza sa paligid ng oras ng 1 taong anibersaryo ng digmaan noong Oktubre 7 na nag-udyok sa CPJ na muling ibalik ang panawagan nito na wakasan na ang kawalan ng kaparusahan sa pag-atake ng Israel sa mga mamamahayag. Inimbestigahan din ng CPJ ang maraming hindi kumpirmadong ulat tungkol sa iba pang mamamahayag na pinatay, nawawala, ikinulong, sinaktan o pinagbantaan ang mangpinsala sa mga tanggapan ng media at mga tahanan ng mga mamamahayag. Kasama sa listahan mga pinatay na mamamahayag na nakadokumento sa aming database ang mga pangalan batay sa impormasyon nakuha mula sa pinagkukuhanan ng CPJ sa rehiyon at mga ulat ng media. Kabilang dito ang lahat ng mamamahayag na sangkot sa gawaing pangangalap ng balita. Hindi palaging agad malinaw kung ang lahat ng mamamahayag na ito ay sumasaklaw sa labanan sa oras ng kanilang kamatayan, ngunit isinama sila ng CPJ sa bilang nito habang sinisiyasat nito ang kanilang kalagayan. Regular na update ang listahan na may mga pangalan na tinatanggal kung kumpirmahin ng CPJ na ang mga miyembro ng media ay hindi nagtatrabaho na mamamahayag sa oras na sila ay namatay, nasugatan o nawala. Ulit-ulit na sinabi ng mga opisyal ng Israel Defense Forces na sa mga media outlet na hindi sinasadya ng hukbo ang mga mamamahayag. Sinabi rin ito sa mga ahensya ilang sandali matapos magsimula ang digmaan na hindi nito maaaring garantiyahan ang kaligtasan ng mga mamamahayag. Nananawagan ang CPJ na wakasan na ang matagal ng pattern ng
impunity sa mga kaso ng mga mamamahayag na pinatay ng IDF. Ang mga eksperto ng United Nations ay nagtaas ng mga alalahanin sa mga pagpatay sa mga mamamahayag, na nagsasabi sa isang pahayag noong Pebrero na sila ay naalarma sa pambihirang mataas na bilang ng mga mamamahayag at manggagawa sa media na pinatay, inatake, nasugatan at ikinulong sa occupied Palestinian territory, partikular na sa Gaza, sa mga nakaraang buwan. Tahasang binabaliwalang international na batas. Pero papaano pa? Ang isang naglilingkod at nagsisiwalat ng mga mahalagang mga balita at impormasyon sa pagitan na nag-aaway na bansa. Kaya kawawa po mga kababayan at mga minamahal kong mga kapatid ng pamamahayag. Kaya sana po ang lahat ng mga nagaganap at nangyayari sa ating buhay ay tanging ang Diyos lamang ang siyang saksi at makapagbibigay ng kaukulang kaganapan sa kanino man. Kaya sana naman mga kababayan, hanggang dyan sa abot ng ating broadcast sa iba't ibang dako ng mundo, sa iba't ibang area, na hanggat maaari po ay tigilan na ang marahas na pangyayaring ito saan man. Sabi nga po ay kailangan ng ating buhay ay ang pagkakaisa, pagkakaunawaan at pagkakasundo, hindi sa pagpipingkian at pagtatagisan ng mga karunungan at kaalaman. Sapagkat ang bawat nalalagas na buhay sa kanino man ay siyang napakahalaga upang patuloy nating namnamin ang pinakang halaga ng buhay na ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang may kapal. Kaya sa lahat po ng ating mga nakikinig, mulit-muli, ako po ang inyong abang lingkod ng gabay at patnubay upang iparating sa inyong lahat ang napakagandang halimbawa ng ating sambayanan. Ang bawat bagay na nagbibigay at naguugnay sa atin ng isang napakahalaga sa bawat buhay saan man dako ay napakahalaga kung ito ay ating bibigyang kahalagahan, lalo na sa pamagitan ng pagmamalasakit sa isa't isa. Sapagkat ang paggalang at pagpapahalaga ay siyang pangunahing higit na kailangan saan man. Kung kaya't sana po sa ating mga nakikinig ngayong araw ng Sabado, naway magsilbing paalaala, magsilbing leksyon, at magsilbing halimbawa sa kanino man na ang nangyayaring ito sa ating mga kasamahan at kapatid ng ating pamamahayag, halos nasa 137 na mamamahayag ang nagbuwis ng buhay dito sa giyera ng Gaza at ng Israel. Kung kaya't sana naman po mga minamahal kong mga kababayan, naway ipanalangin po ninyo at ipagdasal ang lahat ng nagaganap na ito dito sa ating bansa na walang ibang makapagbibigay kapayapaan ito kundi ang inyong lubos na pangunawa at pagpapapasensya. Sabi nga po'y huwag nating gawing instrumento, lalo na po yung mga magagaling at matatalino na siyansya ng kaalaman. Huwag po nating gawing eksperimento ang anumang nagaganap na ito sa ating buhay na kailanman ay ikangay nagiging bahagi ng ating buhay ang mapahamak dahil sa labis na paghahangad na kung ano
yung higit na dapat na kailangang kilalanin ay nawawala na dahil sa masyadong taas ng pag-aambisyon at paghahangad. Kung kaya't sabi nga po ay ating higit na bigyan ng pansin ang kahalagahang idinudulot ng mahalagang mensahe ng ating dakilang may kapal. Ang nag-iisang Diyos at Hari ng buong sangsinukob na yan ay si Hesukristo. Kung kaya't sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan, naway maging matatag at ipagdasal po natin ang lahat ng mga nangyayaring ito sa loob at labas ng ating bansa. Alright! Bigyan po naman natin ngayon ang pag-uulat ng ating Kasado Patroller na naririyan sa lugar ng Calabarzon, NCRPO, nakatakdang pakawalan ang aabot sa 69 na mga foreign nationals na nasagip sa isang raid sa Pugo sa buong ulat ni Kasado Patrol. 25 si Kuyang si Double L. Alright, Kuya Lando Luto, standby report. Kasado Patrol report. Alright mga kababayan, tanggapin po natin ang pangsabadong pag-uulat ng ating Kasado Patrol 25 si Kuyang Lando Luto na nasa area at lugar ng Calabarzon. Alright Kuya Lando, good morning! Good morning Kuya Lando! Alright. Medyo walang audio yata ang iyong komunikasyon, Kuya Lando. Talagang medyo nagka-problema ang audio ni Kuya Lando. Okay, Kuya Lando, babalikan kita maya-maya ng konti. At siyempre, ating isunod naman si Kasado Patrol 40 dyan sa Quezon City. Yan. Siya po ang ating bibigyan ng daan. Okay, Lando, standby report. Ready mo muna ang iyong audio. Ang oras, ganap na alas 10:32 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Rescor. Alright, may pagulat ang ating Kasado Patrol. 40 mula dyan sa lugar ng Quezon City. Alright, Kuya John, standby report. Kasado Patrol report. May kinalaman sa isang truck na walan ng preno at binangga ang poste ng Meralco. Nako, grabe naman. Diyan sa Quezon City, ang detalye ay magmumula kay Kasado Patrol 40, Kuyang John Santosidad. Alright, Kuyang John, sige, iputok mo na yan. Good morning, Kuyang John. Yes, magandang umaga, Kuya Arnold. Isang truck, trailer sa binangga ng binanggang poste dito sa kabaan ng Payatas Road. Kahapon, wala ng preno yung isang truck na may karga na graba mula sa Montalban papunta ng Commonwealth. Pagdating sa kabaan ng Payatas Road sa may iglesia, sa may Basket Hotel, nawala ng preno. Ayon sa driver, wala na choice siya, binangga niya poste ng Meralco kung saan nabali ang poste ng Meralco kasama Kuya Arnold. Wala namang nasaktan sa nangyari insidente kahapon. Na-turnover na sa Sector 5 ang nangyaring insidente. Samantala, Kuya Arnold, kahapon natin napansin ko ngayon lang umaga ay isa naman na grenade parado kung saan parang dagat na
Parang dagat na yung IBP Road. Batasan, IBP Road, Barangay Payatas, Quezon City. Nasaksihan natin, nakita natin parang dagat na. Itong IBP Road, Barangay Payatas. Talagang pinicturean ko, videoan ko, talagang parang naglulumot na kasama ko yung Arnold. Talagang nakaligtaan yan. Nakaligtaan, kailangan i-report mo yan dyan sa pinakamalapit na tanggapan ng ahensya ng ating gobyerno. Ito po ay hindi sa Project Barangay, kundi DPWH. DPWS, kailangan, okay? Kinakailangan, sa mga oras na ito, nakikinig ang taga DPWH, kaya kinakailangan, isabihin mo yung eksaktong location, Kuyang June. Parating natin yan kang Mayor Joey Monte ng Quezon City para ma-actionan agad dahil masamsam na ang amoy. Masamsam ng amoy kasama ko yung Arnold. Nagrin ng karsada sa IBP Road. Kaya sana bigyan ng pansin ng pamalaan ng Quezon City, na lokal pamalaan ng Quezon City, ma-actionan yung problema na yan. Baka magkaroon ng problema dyan sa kabaan ng IBP Road, Barangay Payatas. Ayan muna ang ating report. Ngayong umaga, mula sa Quezon City, ako si John Santos, Sado Patrol 40. Magulat gabay at patubay ng TV sa News. Diyan yun na, TV pa. Balik sa iyo, Kuya Arnold. Alright! Maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol. 40 mula sa Quezon City, si Kuyang John Santosidad. Thank you, Kuyang John. Samantalang oras, ganap na alas 10:37 ng umaga. Ito ay atid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV, radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Alright mga kababayan, balikan po natin ang pagulat ng ating Kasado Patroller. Ang ating Kasado Patrol 25 na nasiriyan ng lugar ng Cavite. Yan, NCRPO nakataktang pakawalan ang aabot sa 69 na mga foreign national na nasagip sa isang raid ng pugo sa buong ulat ng ating Kasado Patrol 25. Alright, Kuyang Lando. Good morning. Kasado Patrol Report. Good morning, Kuya Lando. Nako. Wala talagang walang audio si Kuyang Lando. Okay, balikan po natin siya mga ilang sandali po lamang. Medyo talaga nagkaroon ng trouble sa klase. Talaga na trouble, Kuya Lando, ang iyong linya. Okay, ating paki-contact mo uli. Ang oras ganap na alas 10:39 ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo National Newspaper. Alright, Kuyang Lando. Alright, Kuya Lando. Good morning. Yes, good morning, Kuya Arnold. At yung sa audio ng cellphone, hindi ko marinig ang mga call. Pero pagkamat dito at mabuti na ipagpatuloy mo ito. Ito yung aking report ko, yung Arnold. Ano itong tinutukoy mo, Kuya Lando, na NCRPO nakatakdang pakawalan ng aabot na 69 na mga foreign national na nasagip sa isang raid dyan sa Pugo? Alright, Kuya Lando, sige, iputok mo na yan. Alright, medyo wala uli sa si Kuya Lando. Alright, kaya babalikan natin. Alright, Kuya Lando. Go, Kuya Lando.
Yes, tama ka Kuya Arnold. Ito nga, kinumpirma nga ng pamunuan. Ito yung nakatakdang pakawalan ang abot sa 69 foreign national na nasagip sa isang raid ng Pugo Scam dyan sa Maynila. Ito nga, kinumpirma natin mula sa pamunuan ng National Capital Region Police Office or NCRPO na abot nga sa 69 foreign national ang nakatakda nilang pakawalan. Ang nasabing bilang na mga dayuhan ay nasagip ng pulisya matapos ang ikinasang operasyon sa scam hub dyan sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, Direktora Police Major General, ito yung Kuya Arnold na pansamantalang nasibak na si General Rani Francis Cariaga, kabilang sa mga Chinese National, Malaysian at Indonesian. Sa ngayon, wala pang kaso ang mga ito, Kuya Arnold, na nihain laban sa mga ito dahil sa umano'y pagpapatuloy na investigasyon. Ayon sa isinagawang pagsusuri na pag-alaman na undocumented ang mga ito, Kuya Arnold, at lahat sila ay walang kaukulang pasaporte. Gate pa ng opisyal na maaaring matagalan pa ang investigasyon dahil sa holiday na lumagpas na rin sa 36 hours na reglementary period ang mga banyagang ito. Kaya sa ilalim ng batas, Kuya Arnold, ay kailangan nilang pakawalan ng mga otoridad sa mga oras na ito. Kaugnay nito ay siniguro naman ni General Cariaga na magpapatuloy ang kanilang investigasyon kahit na nasibak siya sa kanyang tungkulin at naghahain pa rin sila ng kaso oras na makakuha sila ng matibay na konkretong ebidensya. Mula pa rin dito sa Calabarzon 4, Cavite, Kasado Patrol Unit 25, Double L, Kuya Lando Luto, nag-uulat para sa Gabayan at Patnubay ng KBS RMM News, Radyo na, TV pa. Balik muna sa Kuya Arnold, maraming salamat. Alright! Maraming salamat sa pag-ulat ng ating Kasado Patrol 25 mula pa rin dyan sa area ng Cavite. Kuya Lando Luto, thank you Kuya Lando. Alright, ang oras ganap na alas 10:42 ng umaga. Ito'y atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo. National News Fever. Alright, binabati po natin ng magandang morning si Kuyang Miguel Borbun na nasa Studio 4 dyan sa Zambales. Magandang umaga dyan sa inyong lahat. At naway sumainyo ang kaigandang umaga ngayong araw ng Sabado. Ang pagtatanghal ng Gabay at Patnubay ngayong Sabado, Saturday Morning Edition. Samantala, hudyat na upang tayo po ay pansamantalang magpaalam sa ating palatuntunan. Ngunit bago po ang lahat, binabati po natin ng magandang morning si Police General Romel Francisco Marbel ang PNP Chief. Likewise, ganun din kay Brigadier General Jen Fajardo, ang spokesperson ng Philippine National Police. Si Police Brigadier General Roger Quezada, ang Regional Director ng Region 4B Mimaropa. Ganon din kay Police Brigadier General Paul Kenneth W. Lucas ng Regional Director ng Region 4A Calabarzon. Likewise, good morning din kay Lieutenant Colonel Chita Del Gawiran, ang Chief Public Information Office R4A Calabarzon. Siyempre, binabati rin po natin ng napakagandang umaga si Police Colonel Felipe B. Maragon, ang Provincial Director ng Rizal. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng kapulisan, Luzon, Visayas at Mindanao. Likewise, binabati rin po natin ng magandang morning si General Romeo Browner Jr., ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Likewise, kay Major General Roberto Escapulong, Commander ng 2nd Infantry Division Jungle Fighter ng Philippine Army. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, dais po rin nating banggitin na
ang pagbati sa ating presidente ng 2ID Press Corps sa pangunguna po ni Ate Pau de la Cruz Muhar. At syempre ang 2nd Infantry Division Press Corps ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army dyan sa Camp Kapinpinta na Rizal. At syempre sa lahat po ng kasapi ng 2ID Press Corps, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At syempre, nais din po nating banggitin na may gaganapin pong Christmas party ang buong puwersa ng 2ID Press Corps ngayong December 15 sa pangunguna po ni Ate Pau de la Cruz Muhar, ang presidente ng 2ID Press Corps. Alright, siyempre, nais ko rin muna po ring batiin bago ang lahat ng bumubuo, ang lahat ng kasapi ng ating grupo diyan sa lalawigan po ng Rizal. Ang buong grupo po ng Rizal Provincial Police Press Corps sa pangunguna po ng ating butihing presidente na si Sergeant Major Donato B. Billones ng Rizal Provincial Police Press Corps. Good morning, Press Donato Billones, ganon din kay Vice President Wayne Esfeno Lawson, Secretary Rodrica Rivera, Treasurer Kuyang Alan Bordeus, Auditor Kuyang Arnold Paharon, PRO Kuyang J. Martin de la Cruz, likewise ganun din po sa lahat ng Board of Directors. Ito ay kinabibilangan ni na Kuyang Bernie Gamba, Ate Pau de la Cruz, Ate Aida Takikana, Kuya Jerry Acuno, Ate Vicky Custodio, Kuyang Erman Patulot, Ate Cora Biernes, Ate Jenica Cruz, Kuyang Dan Torbeles, Ate Ann Fidracio, at syempre ang inyo pong abang lingkod bilang Chairman of the Board ng Rizal Provincial Police Press Corps. Ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuco. Congratulations po sa lahat at sumainyo ang kaigandang umaga ngayong araw ng Sabado sa pagtatanghal ng ating palatuntunang gabay at patnubay, Saturday Morning Edition. Anyway, alright mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nanonood at nakikinig dito sa KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Nagpapasalamat po ko sa inyong paggabay at pagsubaybay. So, humigit kumulang po na halos 2 oras na ng ating pagtatanghal sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At siyempre naman po ito ang abang lingkod ninyo, ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuco. Nagpupugay at nagpapasalamat. Happy weekend po. At muli tayong magkita-kita sa araw ng Lunes, ganap na 8 ng umaga hanggang 10. Adios, babalos, amigos! Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.
Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.